Isang araw, nagising ka na may pakiramdam ng takot, hindi mo na kayang itago ang lungkot sa iyong mga mata. Hindi mo alam kung paano mo haharapin ang mga darating na araw. Hindi mo alam kung paano ka makakalusot sa sitwasyong iyong kinasasangkutan. Ang sakit ng mga pagsubok ay tila isang malaking bagyong dumaan at iniwan kang basa, magulo at nawawala sa iyong landas. Naalala mo ba ang pakiramdam na parang wala ng pag-asa? Parang natatanggal ang mga piraso ng buhay mo na sa bawat kaganapan ay sumisira sa iyong pananampalataya, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang dumaan sa ganitong uri ng pagdududa. Maaring ngayong oras na ito, ikaw ay dumadaan sa pagsubok na masakit, mahirap at hindi mo maintindihan. Bawat araw ay tila isang laban na hindi mo kayang tapusin. Ang mga tanong mo, bakit ako, Panginoon, bakit ganito? Bakit ako nauurong sa mga laban na ito? Marahil hindi mo maintindihan ang dahilan. Marahil nakikita mong walang kaakibat na sagot sa mga dasal mo. At baka iniisip mo, kung iniisip ko lang, paano ko mapapawi ang mga sakit at lungkot ko? Ngunit narito ang isang bagay na hindi mo pa natutuklasan. Sa kabila ng iyong mga pagsubok, sa kabila ng iyong mga takot, may Diyos na nagmamasid. Ang Diyos na nangako sa atin ay hindi nagpapaubaya. Hindi niya tayo pababayaan. Kung ikaw ay nadarama mo ngayon na tila nag-iisa ka, huwag mag-alala, may inihahanda ang Diyos na mas dakila sa iyong buhay. Ang mga sitwasyon na nagiging sanhi ng iyong takot ay hindi panghuli. Hindi mo pa nakikita ngunit may plano ang Diyos na magpapakita ng mas higit na kadakilaan. Iniisip mo ba na ang iyong mga paghihirap ay maaaring magtulak sa iyo sa isang mas malalim na pag-unawa sa Diyos? Ang mga bagyong dumaan sa ating buhay ay hindi para pahirapan tayo. Sa halip, ang mga ito ay ginagawang pagkakataon upang makita natin ang biyaya at lakas ng Diyos. May mga pagkakataon na ang sakit na dinaranas natin ay nagiging tulay para makita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi ito isang pahirap, ito ay isang pagkakataon upang magtiwala at maniwala sa kanyang mga pangako. Ang mga pangako niya ay hindi para manatili sa papel. Ang mga iyon ay buhay at magdadala sa atin ng mas mataas na antas ng pananampalataya at pagtanggap sa kanyang plano. Huwag mag-alala, ang Diyos ay hindi magpapabaya sa iyo. Alam niya ang nararamdaman mo ngayon at nakikita niya ang bawat luha na dumadaloy mula sa iyong mga mata. Nasa Kanya ang mga sagot na iyong hinahanap. May plano siya para sa iyong buhay na higit pa sa iyong mga pangarap. Ang Diyos ay hindi tulad ng tao na nangako at hindi tumutupad. Ang kanyang salita ay tapat at totoo. Kung may mga pagkakataon na pakiramdam mo ay natatabunan ka ng mga pagsubok, tandaan mo ito. Ang Diyos ay may inihahanda na mas dakila kaysa sa iyong kasalukuyang nararanasan. Kapag iniisip mo ang mga pangako ng Diyos, huwag mong tingnan ang iyong sitwasyon. Tingnan mo kung sino siya. Ang Diyos na nagdala kay Moises sa pamamagitan ng dagat na pula, na nagbigay ng tagumpay sa mga anak ni Israel laban sa kanilang mga kaaway, ay siya ring Diyos na tapat sa kanyang mga pangako sa atin. Hindi mo pa nakikita ang buong larawan, pero may mga plano siyang magdadala sa iyo sa isang lugar ng tagumpay at kagalakan. Huwag mong pagdudahan ang kanyang plano. Huwag mong isiping nag-iisa ka. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa bawat aspeto ng iyong buhay at hindi mo pa alam ang kabuuan ng kanyang plano. Kaya huwag mag-alala dahil ang mas dakila ay darating. Huwag mong tingnan ang ngayon, tingnan mo ang kaharian ng Diyos na nagniningning sa iyong hinaharap. Sa bawat pagdaan ng pagsubok, may pangako ang Diyos. Sa bawat isa sa atin, may mga sandali sa buhay na tila ba ang lahat ng bagay ay tumanggi sa atin. Ang mga pagsubok ay dumaan at tinamaan tayo ng kanilang bigat. Ursus tanong ay hindi tumitigil. Bakit ako? Bakit ang mga mabuting tao ay dumaranas ng ganitong sakit?
Bakit may mga araw na pakiramdam natin ay hindi na natin kayang magpatuloy? Ang mga ito ay mga katanungan na nagmumula sa ating puso, mga tanong na tila walang sagot. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi mababago. May pangako ang Diyos na tiyak na magaganap. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit na ang ating pananampalataya ay sinubok, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Isang pangako na matibay, isang pangako na hindi magbabago. Ito ang pangako na ating aasahan sa bawat pagdaan ng pagsubok, sa bawat pag-ikot ng ating buhay. Ang pangako ng Diyos ay matatag at buo. Ang salitang iyon na wala kang dapat ikabahala ay hindi simpleng salita lamang. Sa aklat ng Isaiah, sinabi ng Diyos, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manghihina sapagkat ako ang iyong Diyos." Isaiah 41:10. Isang pangako na nagbibigay lakas at kapanatagan. Huwag kang matakot. Ito ang ipinapaabot na mensahe ng Diyos sa atin. Ang kanyang presensya ay isang katiyakan sa ating buhay. Hindi tayo nag-iisa sa laban ng buhay na ito. Subalit paano nga ba natin nauunawaan ang mga pangakong ito ng Diyos? Paano natin natutuklasan ang kanilang kahulugan sa ating mga buhay? Lalo na kapag ang mga pagsubok ay tila hindi na matitiis. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi para sa mga pagkakataon lamang na tayo ay magaan ng pakiramdam. Hindi ito mga pangako na ibinibigay lamang kapag ang lahat ay maayos at magaan. Ang mga pangako niya ay ibinibigay sa ating mga oras ng pinakamatinding pagsubok, sa mga sandaling tayo ay nawawala sa pag-asa. Kaya nga, nang sinabi ng Diyos kay Moises na, "Tingnan mo, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang isang dakilang misyon," ito ay hindi isang simpleng pagpapahayag. Sa mga sandaling iyon, si Moises ay nanghihina, hindi tiyak sa sarili at puno ng mga katanungan. Ngunit ang Diyos ay may plano at ibinuhos niya ang kanyang lakas at gabay kay Moises, at sa bawat hakbang ay ipinakita niya na siya ay kasama nila. Minsan sa ating mga sarili, iniisip natin na hindi tayo karapat-dapat sa mga pangako ng Diyos. Marahil ay iniisip mo na hindi ka karapat-dapat sa kanyang mga pagpapala o na ang iyong mga pagkatalo at pagkakamali ay naghihiwalay sa iyo mula sa kanyang biyaya. Ngunit hindi ganito ang Diyos. Sa bawat sandali ng ating buhay, ang kanyang mga pangako ay nananatiling tapat. Ito ay hindi dahil sa ating kabutihan o sa ating kakayahan, kundi dahil sa kanyang malasakit at pag-ibig na walang hanggan. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako at hindi siya natitinag ng ating kahinaan. Alalahanin mo, ang Diyos ay may pangako na huwag kang mag-alala. Ang pangako ng Diyos ay isang paalala na may mas dakilang layunin ang bawat pagsubok. Sa bawat pagdaan ng hirap at sakit, ang Diyos ay nagsusustento at nagtuturo sa atin. Kung naniniwala ka na ang mga pangako ng Diyos ay may bisa sa iyong buhay, malalaman mong ang kanyang presensya ay hindi matitinag. Hindi tayo pinabayaan at may inihahanda siyang mas dakila para sa atin. Kapag dumaan tayo sa mahihirap na kalagayan, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Huwag mag-alala dahil ang Diyos na may mga pangako ay hindi malilimutan. Minsan ang ating pananampalataya ay sinusubok sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Pero sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ay tapat at matapat sa kanyang salita. Kung iniisip mong ang Diyos ay hindi sapat, ito ang pagkakataon upang baguhin ang pananaw mo. Ang kanyang mga pangako ay mas malaki kaysa sa ating mga takot at alinlangan. Huwag mong hayaan ng takot at pangamba na magtakda ng iyong landas. Magsimula kang magtiwala sa Kanya. Dahil sa Kanyang mga pangako, maaari mong harapin ang bukas na may pag-asa at lakas. Kung ang Diyos ay magbibigay ng lakas kay Moises upang iligtas ang Israel mula sa pagkaalipin, kung binigyan niya ng tapang si David upang labanan ang higanteng Goliath, magagawa niya rin ito sa iyo. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang mga pangako niya ay hindi lamang para sa mga taong nabanggit sa Biblia, kundi para sa bawat isa sa atin na nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Magtiwala ka dahil ang Diyos na nagbigay ng mga pangako noon ay siyang magbibigay ng mga pangako ngayon.
Huwag mag-alala, may mas dakilang inihahanda ang Diyos para sa iyo. Hindi madali ang maglakbay sa buhay. Bawat hakbang ay may pag-aalala, mga tanong na hindi masagot at mga pangarap na tila malabo. Maraming pagkakataon na ang buhay ay puno ng takot, duda at kabiguan. Ang bawat hakbang ay tila nagsasabi sa atin na ang tagumpay ay hindi para sa atin at ang mga pangarap na itinaguyod natin ay nauurong. Mag-isa na lang ba tayo sa lahat ng ito? Ang mga takot at pangarap ba natin ay napag-iiwanan na? Kung ang lahat ay hindi na ayon sa plano, parang gusto na nating sumuko at isuko ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, narito ang isang katotohanan na hindi mo dapat kalimutan. Ang pangako ng Diyos ay nananatili. Ang Diyos na gumawa ng mga pangako sa kanyang mga tao sa mga oras ng pagsubok ay nananatili ring tapat sa kanyang mga pangako ngayon. At ang kanyang mga pangako ay hindi lamang para sa mga panahon ng tagumpay, kundi lalo na sa mga oras ng takot at pangangailangan. Kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, madalas ay nakakalimutan natin na ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang. Iniisip natin na tayo lang ang mag-isa sa laban na ito, na ang ating mga kahinaan ay hindi matutulungan. Hindi ba't ganito tayo madalas mag-isip? Nakikita lang natin ang ating mga problema, ang hirap na ating nararanasan, at iniisip natin na wala na tayong kaligtasan. Ngunit ang Diyos sa kanyang pag-ibig ay nagsasabing, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Ako ay kasama mo sa lahat ng iyong laban. Ang mga pangako niya ay hindi nauurong sa gitna ng mga pagsubok. Nais ko sanang itanong sa iyo, gaano kalalim ang tiwala mo sa Diyos? Sa oras ba ng pangangailangan mo, iniisip mo ba na ang kanyang pangako ay totoo? Marahil iniisip mong ang mga pangako ay para lamang sa ibang tao o para sa mga hindi tulad mo. Marahil iniisip mong ang mga bagay na pinagdadaanan mo ay wala ng solusyon. Ngunit narito ang pinakamahalagang mensahe, ang pangako ng Diyos ay totoo at walang hanggan. Ang mga pangako niya ay para sa bawat isa sa atin, walang itinatangi. Ang kanyang mga salita ay tapat at ang kanyang mga pangako ay hindi nauurong. Ang kalagayan ng mga tao sa Biblia ay hindi masyadong naiiba sa atin. Sila rin ay dumaan sa matinding pagsubok. Ang mga Israelita sa desyertong madilim at mapanglaw ay nawalan ng pag-asa. Ngunit ang Diyos sa kanyang pagmamahal ay hindi pinabayaan ang kanyang bayan. Inaalagaan niya sila at ipinagkaloob ang kanyang mga pangako sa kanila, kahit na ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa. Ganito rin tayo, may mga pagkakataon na tayo ay nawawala sa landas ng pananampalataya. Ngunit sa kabila ng ating mga takot, ang Diyos ay patuloy na nag-aabot ng kanyang mga pangako. Ngayong tayo ay dumaraan sa ating mga pagsubok, naway magtiwala tayo sa Diyos na magdadala ng mga pangako niya sa ating buhay. Kung ang Diyos ay tumulong kay Moises at kay David, magagawa niya rin ito sa atin. Ang Diyos ay hindi natitinag sa mga pangyayari ng mundo. Hindi siya aatras sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Ang kanyang mga pangako ay para sa bawat isa sa atin. Kaya paano ba natin makikita ang Diyos na nagtataglay ng mga pangako sa ating buhay? Ito ang susi, ang magtiwala at magtiwala na ang mga pangako ng Diyos ay para sa atin. Hindi mo kailangang maglakbay mag-isa. Ang kanyang mga pangako ay para sa bawat aspeto ng iyong buhay, sa iyong pamilya, trabaho, kalusugan, at maging sa iyong pananalapi. Hindi siya magpapabaya. Ang kanyang mga salita ay buhay at ang kanyang pangako ay magdadala ng kagalakan, kapayapaan at tagumpay. Huwag mong hayaan na ang mga takot at alalahanin ng mundo ay magtakda ng iyong landas. Manalig ka sa Diyos at magtiwala na ang mga pangako niya ay tiyak na magaganap sa iyong buhay. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang sige pangako niya ay hindi matitinag. Kaya paano ka magtatagumpay? Magtiwala ka sa Kanya at itaguyod mo ang kanyang mga pangako sa iyong buhay. Huwag mag-alala, may mga inihahanda ang Diyos na mas dakila. Sa bawat hakbang, siya ay kasama mo. Marami sa atin ang dumaan sa mga pagsubok at nakakaramdam ng hirap sa bawat hakbang ng buhay. Maaring may ilan sa atin na ang kalusugan ay nanghina,
ang pamilya ay nasira o ang pinansyal na sitwasyon ay hindi maiwasang magtulungan upang magbigay ng anumang pag-asa. Ang tanong, nasaan ang Diyos sa mga oras na ito? Ay nagiging malakas sa ating mga isipan. Pero sa bawat pagsubok na ating tinatahak, may mga kwento ng pagbabago, mga kwento ng mga buhay na nabago ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang mula sa mga aklat ng Biblia, kundi mula sa mga buhay na nagpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok at mga hamon. Isa sa mga kwento ng pagbabago ay mula kay Karen, isang ina na naranasan ang matinding pagsubok sa kalusugan. Ang kanyang asawa ay nawalan ng trabaho at sa kanyang mga anak na may mga espesyal na pangangailangan, ang kanilang buhay ay puno ng takot at hindi tiyak. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawala ng pag-asa si Karen. Nagtiwala siya sa mga pangako ng Diyos. Ayon sa kanya, ang Diyos ay hindi nagkulang sa kanyang mga pangako. Nang sinabi niya na tutulungan tayo sa ating pangangailangan, nakikita ko ang kanyang kamay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Nakatawid kami sa pinakamahirap na bahagi ng buhay namin dahil sa kanyang biyaya. Ngunit hindi lang si Karen ang nakaranas ng pagpapala. Si Romy naman, isang negosyante na nawalan ng lahat ng kanyang yaman noong isang taon, ay nakatagpo ng bagong lakas sa pagpapautang sa mga nangangailangan. Ayon kay Romy, hindi ko alam kung paano ako magbabangon mula sa pagkatalo, ngunit naramdaman ko ang pag-akap ng Diyos sa akin. Sa bawat pagkatalo, muling nagbigay sa akin ng lakas ang Diyos upang magpatuloy at nagbigay siya ng mga tao upang tulungan ako na bumangon muli. Sa ngayon, mas marami akong natutulungan kaysa dati. Isang mahalagang aspeto ng mga pangako ng Diyos ay ang kanyang patuloy na pagtulong at gabay. Kahit na hindi natin nakikita ang kanyang mga plano sa ating mga buhay, sa mga kwento ng mga taong ito, makikita natin na ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng mga pangako, kundi siya rin ang katuwang natin sa bawat hakbang na tinatahak natin. Hindi lamang ito pangako sa panahong madali, kundi pangako ng pag-aalaga at pagkalinga sa kabila ng ating mga pagsubok at paghihirap. Tulad ng kwento ni Karen, ipinapakita ng Diyos na ang kanyang mga pangako ay hindi laging mabilis matupad, ngunit laging tapat. Si Karen ay nagtiwala sa Diyos at nakasumpong siya ng pag-asa kahit sa gitna ng matinding pagsubok. Hindi ito dahil sa kanyang sariling lakas, kundi dahil sa mga pangako ng Diyos na siya ay laging kasama. Sa kabila ng kanyang mga problema, nakita niya ang Diyos na kumikilos sa bawat hakbang ng kanyang buhay, tulad ng nakita ng mga Israelita sa kanilang kalagitnaan ng disyerto. Si Romy naman ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na panahon ng buhay, ang Diyos ay may plano na magdudulot ng muling pag-asa. Sa kanyang kwento, natutunan niyang hindi sa lahat ng pagkakataon ng tagumpay ay makikita sa material na bagay. Ang tunay na tagumpay ay makikita sa pagbabalik loob at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa na siyang nakatagpo siya ng mas malalim na kahulugan sa buhay. Ang pangako ng Diyos ay hindi nakabase sa ating mga pangarap, kundi sa kanyang malawak na plano para sa atin na mas maganda kaysa sa ating inaasahan. Ang mga kwento ng buhay na ito ay hindi lamang mga halimbawa, kundi mga patunay na ang mga pangako ng Diyos ay may tunay na bisa. Ang bawat isa sa atin ay may pagkakataon na maranasan ang kanyang mga pangako, hindi sa mga madaling sandali, kundi sa mga pagkakataong kinakailangan natin siya ng higit sa lahat. Ang mga testimonya ng mga tao na nakaranas ng pagbabago at pag-asa ay nagpapatunay na ang Diyos ay hindi nagbabalik ng puwersa, kundi nagbibigay ng kapangyarihan sa mga nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, hindi natin dapat kalimutan na ang mga pangako ng Diyos ay hindi nauurong. May mga kwento ng pagbabago sa bawat sulok ng ating komunidad at ito ay patunay na ang Diyos ay kumikilos. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nauurong sa ating mga pinagdadaanan. Kung ikaw ay nagdaranas ng paghihirap ngayon, tandaan mo na hindi ka nag-iisa.
Marami ang nakaranas ng pagbabago sa kanilang buhay dahil sa pagtangkilik sa mga pangako ng Diyos. Siya ay hindi lang Diyos na nagmamasid, kundi isang Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Siya ay tapat sa bawat aspeto ng ating buhay at patuloy na magbibigay ng kanyang kaligtasan at biyaya sa oras ng pangangailangan. Maraming buhay na nabago dahil sa kanyang mga pangako, at ikaw na nagbabasa nito ay maaari ring makaranas ng kanyang pagkalinga at pagmamahal sa oras ng iyong pangangailangan. Ang pangako ng Diyos sa atin ay hindi lamang isang salita na ipinahayag sa nakaraan. Ang mga pangako niya ay hindi natatapos sa mga pahina ng Biblia, kundi patuloy na buhay at aktibo sa ating mga buhay ngayon. Habang ang mga salitang ito ay maaaring nagmula sa mga araw na wala pa tayo, ang mga ito ay nagsisilbing gabay at liwanag sa ating makabagong buhay. Ang pangako ng Diyos na huwag kang matakot, ako'y sumasayo, ay patuloy na kumikilos sa ating mga araw. Isang pangako na nagsisilbing sandigan sa ating mga laban sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pangako niya ay nagpapakita sa atin ng kanyang dakilang plano na hindi natitinag. Isang plano na magdadala sa atin sa tagumpay sa kabila ng lahat ng hamon. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nakasalalay lamang sa ating mga sariling karanasan o kalagayan. Ang mga ito ay bahagi ng isang mas malawak na plano ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Sa mga aklat ng mga propeta mula sa Isaias hanggang sa Apokalipsis, makikita natin na ang Diyos ay patuloy na nagsasalita ng mga pangako ng pag-asa at kaligtasan. Minsan, iniisip natin na ang mga pangako ng Diyos ay may kinalaman lamang sa ating mga personal na pangangailangan, ngunit ang mga ito ay bahagi ng isang mas malawak na plano. Ang mga pangako niya ay may kinalaman sa kaganapan ng kanyang kaharian, sa kaganapan ng ating kaligtasan at sa ating pag-asa sa kanyang mga dakilang plano para sa mundo. Ang mga pangako ng Diyos ay makikita rin sa kasaysayan ng Israel. Ang mga pangako na ibinigay sa kanila ng Diyos ay nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng mga tagumpay at pagkatalo sa mga panahon ng galak at lungkot. Isang halimbawa ng pangako ng Diyos ay ang kanyang pangako kay Abraham na gagawin niyang isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, si Abraham ay nagtiwala sa Diyos at nakikita natin ang katuparan ng pangako sa pagbuo ng bansang Israel. Ngunit ang pangako ay hindi natapos kay Abraham. Ang pangako ng Diyos ay patuloy na dumaan sa mga susunod na henerasyon. Sa kabila ng kanilang mga pagkatalo at pagkabigo, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at patuloy na nagsusustento sa kanyang bayan. Sa makabagong panahon, ang mga pangako ng Diyos ay nagiging totoo rin sa ating buhay. Kung ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako kay Abraham at sa Israel, siya rin ay tapat sa kanyang mga pangako sa atin ngayon. Sa mga panahon ng kalungkutan, pagkatalo at pangangailangan, ang mga pangako ng Diyos ay nagiging gabay at lakas. Ang pangako niya ng kaligtasan, pag-ibig at kapayapaan ay patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hindi mo na kailangang magtaka kung paano ka makakaraos sa iyong mga pagsubok dahil ang Diyos na nagbigay ng pangako ay tapat sa kanyang salita. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagtatapos sa ating mga personal na kalagayan lamang. Ito ay isang malawak na plano na nagsasangkot ng buong sangkatauhan. Habang tinitingnan natin ang mga kaganapan sa mundo, mula sa mga digmaan, kalamidad at kawalan ng katarungan, makikita natin na ang Diyos ay patuloy na kumikilos upang magdala ng katuparan sa kanyang mga pangako. Ang mga bagay na ito ay maaaring magdulot sa atin ng takot at pangamba, ngunit ang mga pangako ng Diyos ay isang paalala na siya ay kumikilos sa kabila ng lahat ng ito. Sa bawat pangako na ibinibigay niya, mayroon tayong tiwala na ang kanyang plano ay mas maganda kaysa sa ating nakikita. Sa mga pagsubok na dumarating, makikita natin ang Diyos na nagtatrabaho, nagdadala ng katarungan at nagbabalik ng pag-asa. Ang mga pangako ng Diyos
ay hindi lamang para sa atin ngayon, kundi may kinalaman din sa hinaharap. Ang mga propesya na makikita natin sa mga aklat ng Apokalipsis at iba pang mga aklat ng mga propeta ay nagpapakita ng kaganapan ng kanyang mga pangako sa hinaharap. Ang kaharian ng Diyos ay darating at sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan natin ngayon, makikita natin ang katuparan ng mga pangako ng Diyos na magdadala sa atin sa isang bagong pag-asa at kaligtasan. Ang bawat pagdaan ng mga pagsubok ay isang pagkakataon na mapagtanto natin ang kahalagahan ng mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Kaya, sa bawat pagsubok na dumarating sa iyong buhay, huwag mong kalimutan na may pangako ang Diyos na hindi magbabago. Ang mga pangako niya ay hindi natitinag at hindi niya tayo pababayaan. Ang kanyang plano ay higit pa sa ating makakayang abutin at ang kanyang mga pangako ay patuloy na magdadala ng pag-asa at kaligtasan sa ating buhay. Manalig ka sa Kanya at sa Kanyang mga pangako, makikita mo ang katuparan ng isang mas maganda at mas dakilang plano para sa iyong buhay. Marami sa atin ang may mga tanong na hindi kayang sagutin ng ating mga mata. Bakit hindi natutupad ang mga pangako ng Diyos agad? Bakit sa kabila ng lahat ng ating pagsisikap, ang mga pagnanais at pangarap ay tila hindi matutugunan? Bakit kahit na ang Diyos ay nagbigay ng pangako, minsan ay tila tayo ay nag-iisa sa ating mga laban? Minsan habang ang ating mga puso ay puno ng pagnanais na makita ang katuparan ng mga pangako, may mga sandali na nakatanaw tayo sa dilim at tanong na lang ng tanong, bakit ganito? Ang mga tanong na ito ay normal. Ang mga pagkakataon na tayo ay nalulumbay at nawawala sa direksyon ay hindi nakakalimot sa ating mga mata. Saan ang Diyos sa mga sandaling ang ating mga puso ay puno ng mga duda? Hindi ba't nararamdaman mo rin na may mga pagkakataon na ang Diyos ay tahimik na parang hindi siya kumikilos? Bakit kaya sa kabila ng ating pagdarasal at pagnanais na maranasan ang kanyang mga pangako, parang hindi pa ito natutupad? Bakit parang matagal na natin hinihintay ang mga sagot at walang dumarating? Ang mga tanong na ito ay hindi isang tanda ng kahinaan. Ito ay isang tanda ng ating pagiging tao. Marami sa atin ang dumaan sa matinding pagsubok na nagdudulot ng pagdududa at kawalan ng pag-asa. Si Job, sa gitna ng kanyang pagdurusa, ay nagtanong kung bakit siya nagdurusa. Si David, nang siya ay inuusig, ay sumigaw at nagtanong kung bakit siya ipinagkaloob sa mga kaaway. At tulad nila, tayo rin ay dumaan sa mga pagkakataon ng hindi pagkakaunawaan at pagkabigo. Kaya't may mga sandaling ang ating pananampalataya ay nauurong. At Diyos ng ating mga tanong kay suwisiksik sa ating isipan. Subalit, dapat nating tandaan na ang pagkakaroon ng mga tanong at ang pagpapahayag ng ating mga pagdududa ay hindi nangangahulugang tayo ay nawawala sa landas. Sa halip, ang mga ito ay pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang Diyos na nagbigay ng mga pangako sa atin ay hindi malilimutan ang kanyang salita. Hindi lang ang kanyang mga pangako ay para sa mga tao sa Biblia, kundi pati na rin sa atin ngayon. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako kahit na may mga pagkakataon na tila hindi siya kumikilos sa ating mga mata. Sa mga sandaling nagdududa tayo, kinakailangan natin ang lakas na magpatuloy at magtiwala na ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay kahit na hindi natin ito nakikita. May mga pagkakataon na ang katuparan ng mga pangako ay hindi agad dumarating, ngunit ang Diyos ay hindi nawawala sa atin. Ang babamingakaw niya ay may tamang panahon. Minsan, ang oras ng Diyos ay hindi ayon sa ating sariling oras. Nakakaranas tayo ng mga delays o pagkaantala, ngunit hindi ibig sabihin na ang Diyos ay hindi kumikilos. Sa mga pagkaantala, matututo tayo ng higit na tiwala at pananampalataya. Ang lahat ng ito ay bahagi ng ating spiritual na paglalakbay. Isang paglalakbay na kung saan ang Diyos ay patuloy na nagtuturo at gumagabay sa atin. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi laging natutupad ayon sa ating sariling bilis.
Ang mga hangarin at pangarap na itinaguyod natin sa ating mga puso ay maaring hindi agad matupad. Ngunit sa mga pagkakataon ng pagkaantala, magtiwala tayo na ang Diyos ay may higit pang magandang plano para sa atin. Ang lahat ng mga pagsubok na dumaan sa ating buhay ay nagiging pagkakataon na mas mapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Kung minsan, ang hindi pagkakaroon ng agarang sagot ay pagkakataon na tayo ay magtiwala ng mas malalim sa Kanyang kakayahan at katapatan. Ang mga pangako ng Diyos ay tiyak. Ang mga ito ay hindi nagbabago at hindi nauurong, kahit na may mga sandali ng pagdududa at pagkabigo. Si Abraham na naghintay ng maraming taon para sa pangako ng Diyos ng isang anak ay natutunan ng halaga ng pananampalataya at pagtitiis. Si Moises na dumanas ng maraming taon ng paghihirap at pag-aalinlangan ay nakatagpo ng biyaya at tagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Ang mga pangako ng Diyos sa kanila ay natupad sa tamang panahon. Ang mga ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi nakalimot sa atin at patuloy na magbibigay ng biyaya at kagalakan hindi sa ating mga takdang oras, kundi sa Kanyang makapangyarihang plano. Sa mga sandaling nararamdaman mong ang mga pangako ay hindi natutupad, magtiwala ka. Ang Diyos ay hindi natitinag at hindi malilimutan ang Kanyang mga salita. Ang Kanyang mga pangako ay hindi malilimutan at may tamang panahon para sa kanilang katuparan. Magtiwala tayo na ang Diyos ay kumikilos sa bawat aspeto ng ating buhay at sa tamang oras makikita natin ang Kanyang mga pangako na buhay at natutupad. Kaya't patuloy tayong magtiwala at maghintay sa Kanyang mga pangako, sapagkat sa Kanyang mga kamay lahat ng bagay ay tiyak at magaganap ayon sa Kanyang planong mas maganda kaysa sa ating inaasahan. Sa bawat pagdaan ng pagsubok, ang mga pangako ng Diyos ay patuloy na naroroon bilang gabay at lakas para sa atin. Tinuturuan tayo ng Diyos na hindi lamang siya nagbibigay ng mga pangako, kundi itinaguyod niya ang mga ito upang magbigay sa atin ng pag-asa at tiwala sa Kanyang plano. Hindi sapat na alam natin ang mga pangako ng Diyos. Ano mga ito ay kailangang isabuhay at ilapat sa ating mga araw-araw na pakikibaka. Kung tunay mong nais maranasan ang kapangyarihan ng mga pangako ng Diyos sa iyong buhay, kailangan mong magtiwala at gawin ang mga hakbang ng pananampalataya. Araw-araw, ang unang hakbang upang mag-apply ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay ay ang magtiwala na ang Kanyang salita ay totoo at tapat. Ang Diyos na nangako sa atin ay hindi magsisinungaling. Ang mga pangako niya ay hindi pwedeng matitinag o magbago. At ito ang unang hakbang upang maranasan ang mga ito sa ating buhay. Ang bawat pangako ng Diyos ay isang paalala na siya ay may plano at layunin para sa atin at ito ay mas maganda kaysa sa anumang bagay na maaaring mangyari sa ating buhay. Kapag tinitingnan mo ang iyong mga pagsubok, tandaan mo na ang bawat pangako ng Diyos ay nangangahulugang may mas malaking bagay na inihanda siya para sa iyo, kaya magtiwala ka. Pangalawa, kailangan mong maging aktibo sa iyong pananampalataya. Ang pagiging tapat sa Diyos ay nangangahulugang ikaw ay magpapakita ng tiwala sa Kanya, hindi lamang sa oras ng tagumpay, kundi lalo na sa oras ng pagsubok. Ipinapakita ng ating mga aksyon kung gaano natin tinatanggap ang mga pangako ng Diyos. Ang bawat araw na ikaw ay patuloy na lumalakad ng may tiwala sa Kanya, ay isang hakbang patungo sa katuparan ng Kanyang mga pangako. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na nakatago o nakaupo lamang sa ating puso. Ito ay isang buhay na pananampalataya na ipinapakita sa ating mga gawain at panalangin. Pagkatapos, magsimula kang magdasal ng may pagpapakumbaba at pagtitiwala. Ang panalangin ay isang makapangyarihang paraan upang ilapit ang ating mga pangarap at pangako sa Diyos. Kapag ikaw ay nananalangin, gawin mong personal ang iyong relasyon sa Diyos at ipahayag ang iyong mga hinanakit, pangarap at pangangailangan. Huwag matakot ipahayag sa Diyos ang iyong mga pag-aalinlangan.
Ang bawat panalangin ay isang hakbang patungo sa pagpapalalim ng ating relasyon sa Kanya at sa pag-aangkin ng Kanyang mga pangako. Kapag ikaw ay nananalangin, iniisip mo ang mga pangako ng Diyos na sinabi niya sa Kanyang salita. At sa bawat panalangin, tinatanggap mo ang Kanyang mga pangako bilang buhay at makapangyarihan. Susunod, magpatuloy ka sa mga gawain ng pananampalataya. Ipakita mo ang iyong tiwala sa Diyos sa pamamagitan ng mga desisyon at hakbang na gagawin mo araw-araw. Kung ang pangako ng Diyos ay patungkol sa kaligtasan at kapayapaan, magtiwala ka na Siya ay magbibigay ng proteksyon sa iyong buhay. Kung ang pangako ng Diyos ay patungkol sa kalusugan, maniwala ka na Siya ang maghihilom sa iyong katawan. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi isang bagay na dapat pagdudahan o ipagpaliban. Ito ay dapat isabuhay at pagtiwalaan sa bawat hakbang ng buhay. Magpatuloy ka sa paggawa ng mga hakbang ng pananampalataya at makikita mo na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Binubuksan ang mga pintuan ng pag-asa at tagumpay. Isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang magpasalamat. Magpasalamat sa Diyos kahit sa mga sandaling hindi mo pa nakikita ang katuparan ng Kanyang mga pangako. Ang pasasalamat ay isang form ng pananampalataya na nagpapakita ng tiwala na ang Diyos ay kumikilos at tutuparin ang Kanyang mga pangako sa tamang oras. Sa bawat pasasalamat, pinapalakas mo ang iyong pananampalataya at inilalapit ang iyong puso sa Diyos. Ang pasasalamat ay isang paraan ng pagpapahayag ng iyong tiwala sa Diyos, isang paalala sa iyong sarili na ang Kanyang mga pangako ay tapat at Siya ay magbibigay sa iyo ng mga bagay na higit pa sa iyong inaasahan. Ang bawat hakbang ng pananampalataya, bawat panalangin, bawat tiwala at pasasalamat ay isang hakbang patungo sa katuparan ng mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Kaya magsimula ka. Huwag mong hayaang ang iyong takot at alinlangan ang magtakda ng iyong mga hakbang. Ang Diyos ay may pangako ng kapayapaan, kaligtasan at tagumpay para sa iyo. At ang mga ito ay magaganap kapag ikaw ay magtiwala at maglakad sa pananampalataya. Kapag tapos na ang lahat ng ito, magkakaroon ka ng isang buhay na puno ng pagpapala at pagkakamit ng mga pangako ng Diyos. Sa bawat araw, magtiwala ka, magdasal at magpasalamat. Isabuhay ang mga pangako ng Diyos at makikita mo na sa bawat hakbang ng pananampalataya, Siya ay tapat at magbibigay ng tagumpay. Ngayon dumating ang oras na ikaw ay tinatawag upang magpasya, hindi lang upang maniwala sa mga pangako ng Diyos, kundi upang magtakda ng hakbang at maglakad sa pananampalataya. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lang para sa pagninilay at pag-unawa. Ito ay para sa pagkilos. Ang Diyos ay hindi lamang nagbigay ng salita para magbigay sa atin ng aliw sa ating mga pag-aalala, kundi upang magdulot ng pagbabago at lakas sa ating mga buhay. Ngayon, ang iyong pananampalataya ay tinatawag upang magbunga ng aksyon. Hindi ito sapat na maghintay at magdasal. Ang oras ng pagtugon ay ngayon, kaya't magtulungan tayo bilang isang komunidad ng pananampalataya upang magpatuloy sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Isara mo ang iyong mga mata at pagnilayan ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Alam mo bang ang bawat pangako ay isang pagkakataon upang ipagkaloob mo ang iyong buhay sa Kanya? Ngayon, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong mga takot, ang iyong mga pangarap at ang iyong mga kabiguan. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, itinatanghal ko sa iyo ang lahat ng aking pangarap, lahat ng aking pangangailangan at lahat ng aking pinagdadaanan. Tinatanggap ko ang iyong mga pangako. Hindi ako magdududa, hindi ako bibitiw. Ngayon, tumayo ka sa iyong pananampalataya at magtiwala. Alam mo ba na hindi ka nag-iisa? May mga tao sa buong mundo na kasama mong dumaan sa parehong mga laban. Isipin mo, milyon-milyong mga mananampalataya ang ngayon ay nagtataas ng kanilang mga kamay at nagdadasal ng kapayapaan, kaligtasan at kagalakan sa pangalan ng Panginoon. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ang katawan ni Kristo ay nagdadala ng pag-asa at lakas sa bawat isa sa atin. Ngayon, bilang isang komunidad ng pananampalataya,
Magkaisa tayo sa mga pangako ng Diyos at maging bahagi ng malawak na galak at pagpapala na nagmumula sa Kanya. Tulad ng sinasabi ng Diyos, ibigay mo sa akin ang iyong mga pasanin at ako ang magpapalakas sa iyo. Kaya't ngayon magtiwala ka. Ilagay mo sa harap ng Diyos ang iyong mga pangarap at mga takot at magtiwala na Siya ay gagawa ng himala sa iyong buhay. Huwag mong hayaang ang takot, ang mga pagkatalo o ang pag-aalinlangan ay magtakda ng iyong landas. Nga pa diyon, ang iyong oras ay dumating. Kung hindi mo pa ito nagagawa, gawin mo ito ngayon. Sabihin mo, Hupangkidon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Tinatanggap ko ang iyong mga pangako at nagsisimula akong maglakad sa pananampalataya. Hindi ito madaling gawin. Ang lakas ng loob at ang pananampalataya ay hindi palaging madaling makamtan, ngunit ito ang kailangan mo. At hindi ka nag-iisa. Habang ikaw ay humihingi ng lakas at paggabay mula sa Diyos, magtiwala ka na ang Kanyang mga pangako ay magbubukas ng mga pintuan ng biyaya at pag-asa sa iyong buhay. Isang hakbang lang ang kailangan mong gawin upang simulan ang iyong paglalakbay ng pananampalataya at pagtugon sa Kanyang tawag. Ngayon, isulat mo ito. Hindi mo na kailangang maghintay ng mas maraming taon o mas maraming araw. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, ngayon ako ay magtiwala at maniniwala sa iyong mga pangako. Gawin mo ito bilang tanda ng iyong pananampalataya at pagtanggap sa Kanyang plano sa iyong buhay. At pagkatapos mong magdasal, magtiwala. Ang mga pangako ng Diyos ay tiyak at matatag. Hindi mo kailangang mag-alala o mag-isip kung paano mangyayari sapagkat ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay magbubukas ng mga pinto para sa iyo. Ngayon magtiwala ka. Gamitin ang mga pangako ng Diyos bilang sandata sa iyong buhay at magpatuloy kang maglakad sa daan ng pananampalataya. Kapag magtulungan tayo, ipagdiwang ang bawat hakbang, bawat tagumpay at bawat paglalakbay patungo sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Huwag mong hayaang ang mga balakid at pagsubok ay magtakda ng iyong landas. Magtiwala ka at matutunan mong magpasalamat sa Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay. Tinatanggap mo ang Kanyang mga pangako at ipinagkakatiwala mo ang iyong buhay sa Kanya. Magandang araw mga kapatid. Ngayon, dumating na ang oras ng pagbabago, ng pagtanggap at ng pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos. Nais kong ipagdasal natin ito ng magkasama na may buong pusong pagtanggap sa mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Isara natin ang ating mga mata at ilapit ang ating mga puso sa Kanya. Dahil sa oras na ito, ang Diyos ay naghihintay na magbigay ng Kanyang biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. Panginoon, salamat po sa iyong mga pangako na hindi matitinag. Salamat po na sa bawat araw kami po ay binibigyan ng bagong pag-asa at lakas upang patuloy na magtiwala sa iyo. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyo, nagsisisi sa aming mga pagkukulang at humihingi ng iyong tulong. Alam namin na kami ay may mga pagsubok at paghihirap, pero alam din namin na ang iyong mga pangako ay higit pa sa lahat ng aming pinagdadaanan. Huwag po ninyo kaming pabayaan, Panginoon. Ang mga pangako ninyo ay aming tinatanggap ng may buong pananampalataya at pag-asa, Lord. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga takot, mga pangarap, at mga pangangailangan sa iyo. Kami po ay naniniwala na sa bawat kalungkutan may pag-asa at sa bawat sakit may kagalingan. Ibinubukas ninyo sa amin ang mga pinto ng pag-asa at tagumpay, kaya't kami po ay magtitiwala sa iyong plano. Kami po ay naglalapit ng aming buhay sa iyo at sinasabi namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay sa iyo. Ipinagkakatiwala namin ang aming buhay, ang aming pamilya at ang aming hinaharap. Panginoon, sa mga oras ng kalungkutan at pagsubok, kami po ay hindi maghahanap ng iba pang takbuhan. Ikaw po ang aming tanggulan at lakas. Kami po ay naniniwala na sa bawat paghihirap, sa bawat pagluha ay may mga pangako ka na tinutupad para sa amin. Huwag po ninyo kaming pabayaan sapagkat ang mga pangako ninyo ay matibay at walang hanggan. Hindi po kami mawawala sa iyong pagmamahal. Panginoon,
Naniniwala kami na sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng mga pagpapala at pangako na inihanda ninyo ay magiging totoo sa aming buhay. Kami po ay nananalangin para sa kalusugan, kaligtasan at kapayapaan. Ibinubukas ninyo sa amin ang mga daan upang magtagumpay at kami po ay magpapatuloy na maglakad ng may pananampalataya. Itinutok namin ang aming mga mata sa iyo at wala nang iba. Alam namin na ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago at ang mga pangako ninyo ay tapat at matibay. Sa bawat sandali, kami po ay magtitiwala sa iyo. Ang mga pangako ninyo ay hindi mabibigo. Kami po ay magtatagumpay dahil ikaw ang kasama namin sa bawat hakbang. Ang bawat pangako ninyo ay magbibigay sa amin ng lakas at tapang upang magpatuloy. Ang iyong pagmamahal ay magbibigay sa amin ng lakas na magtiwala, maghintay at maglakad sa iyong mga plano. Lord, we thank you for your promises that never fail. We lift up our hearts to you and we declare with faith that your word will come to pass in our lives. As we wait for the fulfillment of your promises, we rest in your love and grace. We know that your plans are greater than anything we could imagine, and we trust that you are working in every area of our lives. Gayon, kung kayo ay naniniwala sa mga pangako ng Diyos, ipadama ninyo ang inyong pananampalataya. Sabihin ninyo sa inyong puso, Amen, ako'y naniniwala. Ipinagkakatiwala ko ang aking buhay at ang lahat ng aspeto ng aking buhay sa Diyos. Ang mga pangako niya ay buhay at tutulungan tayo upang makamit ang tagumpay at pag-asa sa kanyang pangalan. Habang ipinaabot natin ang ating mga kamay sa Diyos, magtiwala tayo na siya ay gumagawa sa ating buhay. Sa kanyang pangalan ang lahat ng bagay ay posible. Kapayapaan, kalusugan at tagumpay ay darating sa atin at ang mga pangako ng Diyos ay matutupad. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang mga pangako. Amen. Patuloy tayong magtiwala at ang mga pangako ng Diyos ay magaganap sa ating mga buhay. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, siya ay kasama natin. Habang tayo'y nagpapatuloy sa ating buhay na puno ng pagsubok at pag-aalinlangan, mahalaga na patuloy nating itaguyod ang ating pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Ang ating Diyos ay tapat at hindi siya nagbabago. Sa bawat saglit ng ating paglalakbay, ang kanyang mga salita ay nagiging gabay, lakas at kaligtasan sa ating mga puso. Ngayon, sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan, nais ko sanang magbigay ng kaunting pampalakas loob at paalala sa inyo. Ang Diyos na nagbigay ng pangako ay hindi lamang Diyos ng mga nakaraan, kundi Diyos ng kasalukuyan at ng hinaharap. Siya ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating buhay. Hindi natin kailangang mag-alala sapagkat siya ay hindi magpapabaya sa atin. Tulad ng sinabi sa kasulatan, ang Diyos ay tapat na hindi magpapabaya sa atin, kundi magbibigay sa atin ng lakas upang malampasan ang lahat ng pagsubok. 1 Corinto 10:13. Hindi niya tayo iniiwan. Sa mga sandaling pinagdadaanan natin ang mga hamon at pagsubok, napakahalaga na malaman natin na ang Diyos ay hindi lang nanunood mula sa malayo. Siya ay kumikilos, siya ang tagapagtanggol at tagapagligtas ng ating kaluluwa. Ang mga pangako niya sa atin ay hindi pansamantalang aliw, kundi isang matatag na pundasyon na magsisilbing kalakasan sa ating paglalakbay. Tinitiyak ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Bagkus ay siya ay magpapakita ng kanyang dakilang pag-ibig at pagpapala sa bawat bahagi ng ating buhay. Kahit na sa mga oras ng dilim at takot, maaari nating matiyak na ang Diyos ay kumikilos sa ating ngalan. Hindi niya tayo pinapalitan ng pagdududa o takot. Ang mga sitwasyong sa tingin natin ay walang solusyon ay pagkakataon para sa Diyos na magpakita ng kanyang kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating magtiwala sa Kanya. Hindi niya tayo pinabayaan at hindi siya magiging pabigat sa atin, bagkus siya ay magiging matibay na kanlungan sa lahat ng ating pangangailangan. Ang ating pananampalataya ay hindi nakasalalay sa kung anong nakikita o nararamdaman natin sa kasalukuyan. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, ngunit ang isang bagay ay tiyak.
Ang Diyos ay may plano at layunin sa lahat ng ating pinagdadaanan. Kailangan nating patuloy na magtiwala sa Kanya sapagkat ang Kanyang mga pangako ay higit pa sa anumang pagsubok na ating nararanasan. Kapag tayo ay natatakot, nagsisisi o nawawala ng pag-asa, ang Diyos ay nandyan upang ipaalala sa atin ang Kanyang pangako ng pag-ibig, lakas at pananampalataya. Mahalaga rin na tandaan natin na ang mga pangako ng Diyos ay hindi palaging natutupad ayon sa ating panahon. Ang mga pangako ay maaaring magtagal, ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala ng pag-asa. Si Abraham, isang halimbawa ng pananampalataya, ay naghintay ng maraming taon bago makita ang katuparan ng pangako ng Diyos. Ngunit sa huli, natupad ang pangako ng Diyos at siya ay naging ama ng maraming bansa. Ang mga pangako ng Diyos ay laging natutupad, ngunit hindi sa ating bilis, kundi ayon sa Kanyang takdang panahon. Kaya't kahit na mukhang matagal, ang Diyos ay kumikilos at nag-aalaga sa atin sa bawat hakbang ng ating buhay. Ang mga pangako ng Diyos ay buhay at totoo. Hindi siya nagsisinungaling at hindi siya nagbabago. Ang bawat pagdadaanan nating pagsubok, bawat lungkot at hirap na ating nararanasan, ay nagiging pagkakataon na makatagpo tayo ng pag-asa at lakas mula sa Diyos. Ang Kanyang mga pangako ay hindi matatapos at ang Kanyang kaligtasan at biyaya ay patuloy na magbibigay sa atin ng lakas at katatagan. Kahit na tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok, ang Diyos ay patuloy na magbibigay sa atin ng Kanyang mga pangako ng kapayapaan at kaligtasan. Kaya't patuloy tayong magtiwala sa Kanyang mga salita at magtiwala na Siya ay magdadala sa atin sa mas magaan na bukas. Ang pangako ng Diyos ay hindi nagtatapos. Ang bawat araw na tayo ay humihinga ay isang pagkakataon na makita at maranasan ang Kanyang dakilang pag-ibig. Huwag mong kalimutan, ang Diyos na nagbigay ng mga pangako sa atin ay hindi magpapabaya. Magtiwala ka sa Kanya sapagkat ang Kanyang mga pangako ay tapat at matibay. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya at matutuklasan natin na sa bawat hakbang ng ating buhay, Siya ay tapat, Siya ay naroroon, at Siya ay magdadala sa atin sa Kanyang kaligtasan. Ngayong tapos na ang ating pagninilay sa mga pangako ng Diyos, nais kong magbigay ng isang huling paalala. Ang mga pangako ng Diyos ay buhay at tapat. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, sa bawat pagsubok at tagumpay, ang Diyos ay hindi malilimutan ang Kanyang mga salitang ipinangako sa atin. Sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan, ang Kanyang mga pangako ay magsisilbing matatag na saligan ng ating pananampalataya at pag-asa. Hindi tayo pinababayaan at ang bawat pag-asa na nagmumula sa Kanya ay magdadala sa atin ng lakas upang patuloy na magtiwala, maglakad at sumunod sa Kanyang plano para sa ating buhay. Sa buhay natin ngayon, madalas tayong madapa at mawalan ng pag-asa. Ang mga hamon ng araw-araw, ang mga kalungkutan at mga kabiguan ay maaring magdulot sa atin ng takot at alinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang Diyos ay patuloy na magbibigay ng mga pangako na nagsisilbing gabay sa ating paglalakbay. Ang Kanyang mga pangako ay hindi limitado sa mga nakaraang henerasyon, kundi patuloy na buhay sa atin. Ang mga salita ng Diyos ay hindi natitinag at hindi siya nagbabago. Kung Siya ay tapat noon, Siya ay tapat din ngayon at patuloy na tapat sa mga pangako Niya para sa ating lahat. Huwag mong kalimutan, mga kapatid, na ang mga pangako ng Diyos ay hindi natatapos sa oras ng ating kaligayahan. Ang mga pangako Niya ay umaabot sa mga oras ng pagsubok at pagsakit. Kung nararamdaman mo na ang lahat ng bagay ay hindi na makakayanan, tandaan mo ito. Ang Diyos ay nariyan at ang Kanyang mga pangako ay tiyak at hindi magbabago. Ang bawat pangako ay isang patunay ng Kanyang pag-ibig at malasakit. Kahit na tayo ay dumaan sa mga pagsubok, Siya ay nananatili at nagtutok sa atin upang tulungan tayo makatawid sa bawat bagyong dumarating. Ngayon,
Gusto kong anyayahan kayong magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng hindi natin kayang kontrolin, ang Diyos ay may kontrol sa ating buhay. Sa bawat hakbang ng iyong buhay, kahit sa mga hindi inaasahang sitwasyon, siya ay magbibigay ng lakas at gabay. Hindi ka nag-iisa sa iyong laban. Ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay ng lakas at kaligtasan sa bawat isa sa atin. Magtiwala ka sa Kanya at magpatuloy na maglakad sa pananampalataya sapagkat ang Kanyang mga pangako ay tiyak at matatag. Patuloy mong isabuhay ang Kanyang mga salita at makikita mong siya ay magbibigay ng tagumpay at kagalakan sa iyong buhay. Hindi ito ang katapusan. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, nagiging mas malapit tayo sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Magpatuloy tayo sa paglalakbay ng may tiwala at pananampalataya. Alam na ang Diyos ay laging nariyan upang magbigay ng mga biyaya. Huwag mong kalimutan na ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang mga salita kundi mga buhay na katuparan sa ating mga puso. Kaya't magpatuloy tayong magtiwala sa Diyos at manatiling tapat sa Kanyang mga pangako. Sa Kanya, ang lahat ng bagay ay tiyak at ang Kanyang mga pangako ay magbibigay ng pag-asa at tagumpay sa ating buhay.